morning! Magandang Sabado ng umaga sa ating lahat at ako ay nagpapasalamat sa ating Panginoon at nagising tayo muli sa isang umagang puno ng pag-asa. Dalangin ko na sa umagang ito ay tayong lahat ay nasa malusog na pangangatawan at pag-iisip. Welcome to 11:43 DZMR para sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Ang himpilan nito ay naririnig sa Sefton Village, Divisoria, Santiago City, Isabela. At ako po muli si Dr. Jennifer Gatiwan C., your program host. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang uri ng healthcare provider na tumataas ang kanilang demand dahil sa pagtaguyod na pang-araw-araw na kasanayan o daily life skills na kinakailangan ng mga tumataas na kaso ng kabataang may espesyal na pangangailangan. Ang tema po natin is Because Every Moment Counts, Your Occupational Therapist leads the way in helping children with special needs to succeed in school, in home, and in their community. Sa panahon po ngayon ay dumadami ang mga kabataang nadadiagnose ng tinatawag nating neurodevelopmental disorders, tulad ng autism spectrum disorders, ADHD, na meron silang tinatawag na sensory processing challenges. These children are growing and they need assistance para po ma-overcome nila yung mga challenges na nasabi natin dahil kailangan po nila ito to succeed in life. At dahil dito mas tumataas ang demand sa tinatawag nating specialized and individualized care. And among pediatricians and teachers or educators, very important po yung tinatawag nating early intervention. Kaya mas maaga na nai-refer sila sa tinatawag nating therapy centers. At sa araw na ito ay makakapanayam natin ang isa sa mga top practicing pediatric occupational therapists sa ating probinsya sa Isabela. And to introduce her properly, she is Teacher Daisy Rose D. She is a graduate of Our Lady of Fatima University, and she also earned her master's in special education at Angeles University Foundation. She is a reading interventionist using Orton Gillingham multisensory approach, a member of the Philippine Academy of Occupational Therapies, at kasama po ng kanyang asawa, si Teacher Mark Fieldy. They established the Child Iskus Therapy Center, formerly called Creative Hands, sa Plaridel, Santiago City, Isabela. So, welcome po sa Usapang Pangkalusugan, Teacher Daisy Rose D. Good morning! Yay! Good morning! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Teacher Daisy Rose D., isang pediatric occupational therapist ng Child Issues Therapy Center dito sa Santiago City. So bilang isang occupational therapist, ang aming misyon ay tulungan ng mga bata na magkaroon ng mas malaking kakayahan na makilahok sa kanilang pang-araw-araw na gawain sa bahay, sa school, sa community, at sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga meaningful na activities at play-based intervention, tinutulungan po natin na mapaunlad ang kanilang mga motor skills, sensory processing, self-regulation, self-care, and social participation upang sila'y mas maging independent at magkaroon ng mas magandang kalidad ng buhay. Nagpapasalamat po ako sa pagkakataong makabahagi po ng kahalagahan ng occupational therapy. Sana po ay makatulong ang ating pag-uusap, Dr. Nini, ngayong umagang ito upang mas maraming magulang at pamilya ang magkaroon ng tamang kaalaman at pangunawa kung paano natin matutulungan ng mga bawat bata na maabot ang kanilang buong potensyal. Yes, napakagandang introduction po yun, no? Bilang isang OT. Pero you call yourself teacher, no? Kaya nga nasa iskus tayo. It's a very nice name, no? So, bilang occupational therapist teacher na bigyan natin kayo, nasabi niyo kanina, no? What's the difference between an adult and what's you're practicing right now, isang pediatric OT? And yun, yung mga Okay, ginagawa ninyo. yeah.
Ang pediatric occupational therapist at adult occupational therapist ay parehong tumutulong sa mga tao na maging mas independent sa kanilang daily living, sa kanilang ngunit ang magkaiba sila ng focus, magkaiba ng client at magkaiba ng paraan ng intervention. Sa atin po ng mga pediatric occupational therapist, nakatuon po tayo sa mga sanggol, sa mga bata, kabataan na may mga developmental, may physical, sensory, behavioral, or learning challenges. Ang layunin ng pediatric occupational therapist is paunlarin ang kanilang gross and fine motor skills, palakasin ang kanilang sensory processing, at pahusayin ang kanilang attention, executive function, at play skills. Tinutulungan din natin sila ma-improve ang self-care skills nila, katulad ng pagkain nila, pagbibihis, toileting, at importantly, sinusuportahan natin ang kanilang school readiness and academic participation. On the other hand naman po, ang mga adult naman po ay nakatuon sa mga adult at matatanda na nawalan o nahihirapan sa kanilang kakayanang gawin ang kanilang pang-araw-araw na gawain dahil sa sakit, dahil sa aksidente, or dahil sa kanilang pagtanda. Ang layunin ng adult OT ay mabalik ang kanilang independence, na ma-perform nila yung mga activities of daily living nila at pabalikin ang kanilang lakas, ang kanilang mobility, ang kanilang coordination upang tulungan silang makabalik sa trabaho nila o sa komunidad. Maaari din silang magbigay ng mga adaptive equipment at mga home modifications. So, ang pediatric ay ang mga adult OT ay yes, adult OTs, usually ang mga patients nila ay may stroke, nagkaroon ng stroke, Parkinson's disease, traumatic brain injury, spinal cord injury, and dementia. And ang focus ng therapy ay functional independence or rehabilitation, or ibabalik ang kanilang mga dating gawain sa trabaho at sa komunidad. Samantalang ang pediatric OT naman nakatuon sa development ng mga bata na matuto, at ang intervention ay play-based. At Maybe. dito, yes, ang mga pediatric OT katuwang or katulong natin ang pamilya at ang school. Yes. Okay, yun po. So, yun, very much, no? Actually, bata at saka matanda, yun ang basic difference. So, as a pediatric OT, ano yung mga, nasabi natin kanina, mga challenges ng mga neurodevelopmental, but mostly, doktora tuloy, teacher, ano yung mga usual conditions or mga diagnosis at it's ano yung by percentage, sino yung, anong cases ang mga kadalasan na nai-refer sa inyo? And as a parent, paano ko malalaman kung kailangan na ng anak ko na isang OT as part of the intervention? Okay. Mga nasa 95% ng aming mga clients ay nasa autism spectrum disorder. Sila ang mga pangunahin naming mga kliyente. At sumunod dito ang mga batang naapektuhan ng ADHD, cerebral palsy, mayroon ding mga Down syndrome, mayroon ding mga learning disabilities, and intellectual disabilities. Paano natin malalaman na kailangan nila ng OT? Most of them ay nai-refer ng mga general pediatrician nila sa isang neurodevelopmental pediatrician. And after the assessment at evaluation na gagawin ng isang neurodev pedia, nire-refer po nila ang mga batang nangangailangan ng intervention. At kabilang na po doon ang occupational therapy. Okay, so they are being referred at 95% ay autism spectrum disorder na mataas ang cases na nga ngayon. So nasabi niyo kanina, nasabi niyo kanina ang goal nga it's independence and part of the daily occupation na ginagawa ng isang bata na dapat nilang matutunan it's
Yung pagbibihis o pagpasok sa school, magsulat, mag-crayon, maglaro. So ano yung priority na dapat nating unahin na i-goal or i-target at bakit yun ang dapat unahin? Okay. Magkakaiba po sila ng mga pangangailangan. Mm, After the initial assessment, mm, tinitignan muna namin ano ang mga ipaprioritize. mm, For children diagnosed with autism, usually po ang inuuna natin dito ay ang kanilang attention, ang mm, kanilang compliance, ang kanilang kakayanan na sumunod sa mga instructions para pong pinaprepare natin sila for future placement sa school. At isa rin po na importante ay matukoy kung sila pa ay may mga sensory issues dahil ito po ay mga nagiging itong sensory issues na to ay minsan uh, hadlang or nakakapagpa-delay ng kanilang pag-learn. mm, Kaya po, binibigyan muna natin sila ng sensory integration therapy. So, once po na ma-identify natin ang mga priorities, yun muna po yung unahin natin. Bago sila mabigyan pa ng mga mas complex na mga task, mas ano po yung essential muna natin gagawin. So, mostly sa amin po, pagdating nila, usually, pagka-diagnose, seating ang unang tina-target na goal ah, sitting, attending, mm, which is true kasi hindi naman po natin madadala ang isang bata sa school kung hindi pa siya oo. marunong maupo. Okay? Hindi natin matuturuan ng toileting kung hindi pa marunong maupo. So Oh, yun po muna ang mas importante nating pagtuunan ng therapy, yung mga ganong. parang ah napakasimple, no? Upo. Yeah, pero in their cases pala it's naupo na hindi sila tatayo na ah, nag-iikot. Naupo na Oo, nag-a-attend sa kanilang mga yeah, task. Okay. oo. Yun Yun. ang challenging kasi sa kanila, Doktora Nini, una, di ba? Mm, Dahil once they are in a new environment, di ba, ang tendency ng mga bata, lalo na with autism, is mhm, ikot ng ikot, no? Because they could be overwhelmed sa bagong environment. yeah. And school is a very challenging Very place to structured. spend. Structure. So dahil may challenges sila sa pag-follow ng structure, Yeah. so talagang yun ang simula ng kanilang Yeah. usually entry level ng recommendation ng neurodevs ay they have to undergo OT first Oh. before Mm-mm. having SPED, having speech therapy, and other interventions that the child may need. Kailangan matuto silang sumunod. Okay. Sumunod po. So, every child is technically gifted naman. They have although they have these disabilities, they also have abilities or mga strength nila. So, paano nyo ini-incorporate during the therapy sessions yung mga particular strength ng mga batang ito? Yan. Bago ko sagutin yan, bigyan lang kita ng history ng dati kasi ang ISKUS ay Creative Hands, Mhm. Intervention and Learning Development. So it's an acronym child. Yeah. Ngayon po ay pinalitan po namin siya ng ISKUS. And Yeah. ISKUS is a Greek word which means strength, ability, and might. Wow! Kaya, Kala ko oo, school. Na ISKUS. parang tunog pambata. Okay. Kaya strength-based po, tinitignan natin ang kakayanan ng mga bawat bata na nandito. At alam ko na bawat bata na meron man silang mga special na pangangailangan, meron silang mga strengths na sometimes hindi pa nailalabas. So, isang layunin natin na ma-identify at ma-unlock yung mga potential nilang yun. Sa aming karanasan dito, Doktora, sa Ishkush, napakaraming bata na may gift, no? May strength sa pagkanta, may strength sa memory. Mhm. Sometimes, as early as 3 years old, they can read.
Oh. Not, having to go through yung phonics, gano'n, nakakabasa sila because they have good memory. Oh. And nagagamit namin ang mga kahusayan nilang ito upang ma-motivate silang lalo sa mga ituturo pa naming mga higher skills. For example, bago namin sila turuan ng mga pagsusulat, Mm-mm. at a favorite nila at kahusayan nila ay mga names ng dinosaurs. Di Uh-uh. ba? Mahilig sila Ako, dyan. ang Yung hirap nun. Ang haba. So, yun muna ang una naming or gusto naming ipa-name sa kanila. Mm-mm. So, dahil interest nila yon, makukuha mo yung attention nila. Oh. Dahil nag-enjoy sila dun sa ginagawa nila. Mm. And sometimes, singing, yung mga batang magagaling, strength nila ang pagkanta. Yan, itinuturo namin yung mga, papakantahin namin yung mga favorite songs nila. Mm. Kahit Like, they K-pop also, songs. favorite nila na, o pala, Oo. favorite nila, Oo. soda pop. Yan, Oo. sinasayaw nila yan. Oo. Dahil doon sila namomotivate at hindi nila Mm. namamalayan na natututo pala sila sa mga skills na ine-enjoy lamang nila na dahil yun yung mga gusto nila. Yes. Marami po silang strength actually. It's for us to discover. No, minsan po kasi pag tinitignan natin sila, ang nakikita lang natin yung mga limitation nila eh. Oo. Diba? Oo. Pagdating ng parents sa assessment, kamusta po anak nyo? Naku, ito siya, malikot Oo. siya. Oo. Ito hindi niya pa kayang gawin. Ganun. Oo. Pero pag tinanong mo siya ng mga, yung ganon, ang dami nilang sinasabi. Mm-mm. Pero pag tinanong mo naman, anong mga strength ng anak nyo? Wala na. Yun. Still to be discovered. Ah, Yun. And they will be yun. amazed na marami pala. Ayun. Oo. Lalo na, Mm. Dr. Renini, marami sa kanila ay magaling mag-drawing. Oh, Na-expert artist. sila. Oh yeah, sa art. Art, music, magaling mag-swim. Oo. Yeah, Swimming. Sports. magaling sa music yan. May mga magaling mag-piano na hindi Oo. naman talaga na yung nagbabasa ng nota pero nakaka-play ng piano. Oh. Magaling ang voice nila, kumanta. Ang dami nilang strength Mm. na talagang it's for us to discover, lalong-lalo na sa mga parents. Pag nakita nila yung Mm-mm. potential ng mga anak nila at Mm-mm. masuportahan nila yon, Mm-mm. lalong mapaunlad pa nila yung mga strengths ng mga anak nila. Malaking bagay na Oo. At ma- makikitang very mag-excel talaga sila. precious pala yung hawak nila, 'di ba? Oh, Tama, that's tama po. nasabi ninyo kanina, no, one of the challenges that they have to go through is yung mga sensory processing differences. And Oo. nasabi niyo rin kanina that you're handling around 95% ay Mm. mga autism spectrum disorder. Na sila yun may mga sensory processing differences and challenges. So, in passing, can you explain ano tong tinatawag na sensory processing differences at paano ito nakakaapekto sa kanilang behavior? Na yun nga, yung mga usual complaints sa mga parents pagdating sa inyo, yun ang una nilang sasabihin eh. Na ano, yun. Totoo. Ito Mm. yung mga una nating makikita sa kanila. Okay? Yes. Lalo na sa mga batang naapektuhan ng autism. Ang autism spectrum disorder, malamang kaakibat nito ay may sensory processing. Mm. Itong sensory processing disorder, ito yung nahihirapan yung bata na natanggapin, no? O i-organize yung mga iba't ibang mga information na nanggagaling sa kanila sa environment natin. So ito yung mga nagmumula sa ating mga senses like yung pandama katulad ng visual, yung paningin, pandinig or auditory, pang-hipo or Mm. pang-tactile, panlasa, yung kanilang gustatory, pang-amoy or olfactory, yung galaw nila, no? Mm. Balanse, vestibular, at ang body awareness o tinatawag nating proprioception. Kapag may kahirapan ang isang bata sa sensory processing niya, maaari itong magkaroon ng malaking epekto sa kanyang pag-uugali. Na sometimes, ang akala natin ay misbehavior yan, ano, Mm. dahil may Mm. pinapakita silang, oh, yung pala,
pupwedeng sensory yung cause. For example, may sensory hypersensitivity siya or over responsivity. Ibig sabihin, ang bata ay sobrang sensitive sa sensory input. So Mhm. maaaring magtatakip siya ng tenga niya kapag nasa area or place siya na malakas ang ano, kunwari sa mall, malakas ang Mhm. tunog, may Mhm. speaker, no? Iiwas siya sa mga maliliwanag na ilaw kung siya ay may sensitivity sa Light. visual Oo. o sa light, no? Or aayawan niya yung mga yung pag may tactile defensiveness, ayaw Necklace. nila yung Oo. ayaw nila yung feeling Oo. ng texture ng mga, alam Damit. mo yung tag sa damit, ayaw nila, Oo. pinapagawa nila yan. Oo. Pero Yun. tayong ganun, di ba? Ayaw ko yun. Maraming Ako din, nakakabit. ayoko yun eh. So may tactile defensiveness din tayo. Oo. Mm. Yun. Marami po, maraming mga picky eater dahil ayaw nila yung texture ng food, no? Mm. Ayaw din nila, hindi man sa ayaw, pero nahihirapan silang tanggapin yung senses na yun. So sobrang nag-overreact sila. So po pwedeng pag na-overwhelm sila sa mga ganon, maaari silang maging uneasy, cranky, iiyak, Mhm. magtatantrum sa mga matataong lugar kasi Mm. overwhelming ang crowd, di ba? Oo. So, ang akala natin na misbehavior, yun pala ang paraan ng mga bata na makatakas sila dun sa sensory Oo. overload. Kaya, hindi mo pwedeng sabing tigas lang ng ulo niyan eh. Ang Lalo arte-arte. nagtatantrums. Oo, na Yung gano'n pala, nagtatakot. Pero iba yung yung pala, the way they process. Oo. yes, Parang mahirap din. naa-annoy sila dun sa Mm. tunog o yung sabi mo nga yung amoy. Kumbaga sa Mm. isang naglilihing babae, 'di ba may mga certain gano'n. Sobrang Ayan na lakas. oo, Sila pa, doble, triple pa ang dating sensory oo. stimulus na yun sa kanila. So 'pag Yun. naintindihan nila yon mas magiging sensitive yung the family on how Yes. like, 'pag children's party bawal ang pumalakpak. Paano 'yan? 'Di Meron ba? kaming mga estudyante, every time may birthday dito, syempre kakanta kami ng happy birthday Oo, song. oo. Ayaw niya yun. Iiyak siya. Iiyak. So every time na may birthday, sinasabi namin, we're going to sing happy birthday. So, sinanay namin ng sinanay, magpa-play kami, kakantahan namin. Hanggang Oo, sinasanay siya. Eventually naman, ang mga batang may hypersensitivity, once you desensitize or you expose mm. them to that particular, na overcome naman nila. Hanggang sa parang wala na, hindi na Oo, nila napapansin, gano'n. O yun, yung mga oversensitivity. Sa nakaka-adapt. kabilang banda naman, meron ding tinatawag na hyposensitivity or under-responsive. Sila Oo, naman yung kulang naman yung nila, pagtanggap nila sa mga sensory input. So, hmm. sila yung mga, ang mapapansin mo sa ugali nito, pag tinatawag mo, hindi tumitingin. Oo, akala bingi. Maraming 'Di ba? mga bata gano'n, yung inattentive naman. Oo, Mataas ang kanilang pain tolerance kaya may tendency silang hindi umiiyak, nagbo-breathe. Oo, tsaka yung nag yung parang sinasaktan nila yung oh, tinatap nila yung sarili ng kamay nila, yung ulo nila, just to feel yung mga sensation. And minsan yung wala rin silang sense of danger. oo. Tapos parang mabagal yung kanilang yung pagtanggap, yung pag-process sa mga sa paligid, no? So, pwedeng kala mo, ang bagal. Extremes. Oo, Ang oo, ang bagal bagal gumawa. naman ng batang 'to, parang gano'n. 'Di Oh, ma-gets. oo. Yun pala ay hyposensitive ang kanilang sensory, no? Hmm, Meron din naman na tinatawag doktora na sobrang nagsisik. Ang tawag sa kanila mga sensory seeker. Sila yung hmm, mga takbo ng takbo, gusto nila naghahanap sila ng mas madaming input, no? Like for mm. example, takbo ng takbo, talon ng talon, ikot Mm. ng ikot. Oo, ayun yung madalas sa klinik. Oo, oo, Ang higpit nila, gusto nila ng deep fresh, oo, sinisik oo. nila yung mga sensory na yon. Hmm, Tapos, usually, nagkakagat-kagat sila ng mga pencil nila, ng oo, damit, gano'n. And then, may mga galaw silang repetitive.
Yan. Mm. Kailangan nila ng parang So, nagsisik sila. iba-iba din. Oo, nagkikrave Oo. sila. May So, high, akala natin, hindi lang siya mapakali, no? Pero, yung ang pala, tingin po that's, natin pakali, ang likot-likot. oo. Yung Nasahiya na pala, yung mga parents. And then, oo, magagalit naman yung mga ibang nasa tabi. But, they have to realize na, iba pala yung mga sensory differences nila. So, yeah. okay. So, yun Not yung, until po na maintindihan natin yon, na mm, malaman natin na meron pala silang mga sensory issues, then we will understand why they are mm, doing that. mm, And syempre ngayon, pag hindi mo alam, syempre ang titignan mo lang talaga yung mismong behavior na pinapakita niya. Yung pala mm, may underlying cause, mm. At least which is sensory. mas aware na tayo ngayon. Kasi noon, 'di ba sa school, parang akala talaga salbahe lang yung bata or slow lang. Yung pala, ayan. Okay. Oo. So, Yan. another question. So, usually nga, they will go to the therapy center. So, what are those mga simple things na pwede nilang ituloy sa bahay na ginagawa sa therapy center? Yun. Okay. Dahil nga most of them may sensory processing difficulties at Mm. sa center, sa clinic, 2 oras lamang sila nagpupunta sa Yeah. isang linggo, no? Mm. Napakahaba naman ng oras na meron sila sa bahay. Mm. Usually po, ang tinuturo natin ay, una, Mm. turuan sila ng self-care, no? Mas maging independent ang mga bata, katulad ng maging independent sila sa pagbibihis, Mm. pagsisipilyo, Mm. pagkain, no? At also yung play skills nila sa bahay, magandang ma-develop ito. Kung may mga kapatid, no? Mm. Makipaglaro ang mga kapatid, So, no? kailangan Isa ng intentional. Oo, doktora, kailangan intentional na ma-empower ang mga parents. Maging intentional sila sa pagbibigay ng Ano? oras at Yun. talagang, oo, ng pagtuturo sa kanilang mga Mm. anak. Dahil ang therapy hindi natatapos sa clinic lang, hindi dito Yes. lang yun. May follow through. May follow through, itinutuloy ito sa bahay. Oo. Kaya Ayun. napakahalaga ng role ng mga parents. Yeah. Lalo na ngayon, ang daming mga challenges na nakaka-distract, no? Yung mga Yes. The distractions nila sa gadgets. gadget. Okay. And even the parents, lalo na kung parehong nag-work, 'di ba? Then pagod ka na pag-uwi sa bahay. Then, Mm, ano pa din. Oo. So, yeah. oo nga naman, ayun, yun, sandali lang doon, but you have to go, ayun, yung mga simple, like, yun nga, brushing, or the skills, ayan. So, another Oo. question, teacher, so, ayan, so gagawin na sa bahay or sa schools, ano naman yung mga modification or tinatawag ninyo kanina, adaptive tools that you could recommend na pwede nilang gawin sa bahay para as a way of mga practical things that uh, Mm. pwede nilang ituloy sa Yeah. So, marami kaming ginagawa sa therapy na maaari nilang ipagpatuloy sa bahay. Pero ang pinakamahalaga dito ay yung consistency na dapat mm, gawin ito ng araw-araw, kasama na sa routine nila. mm, Okay? Katulad ng kunwari, meron silang mga problems sa sensory regulation. Bigyan sila ng mga heavy work activities. Sa bahay, po pwede silang magtulak ng mga laundry basket, magbuhat ng mm. mga ah pwede mga magagaan lang na grocery items nila. Oo, Tapos turuan na rin sila na mag-ayos ng mga toys pagkatapos nilang clean up. gamitin. Oo. Yun. O pwede rin silang mag-set up ng mga obstacle course. Like for example, may mga pagpapatung-patunging mga upuan na Blocks. pwede Oo. mag-crawl ng mga bata sa ilalim. No? Depende sa mga nakikita nating pangangailangan ng bawat age level ng anak nila. So, kung mas bata pa, pwede silang bigyan ng mga Play-Doh sa bahay, tapos yung Oo. sand, pwede silang maglaro, pwede silang mag alam mo yung mga macaroni shells na pwede nilang Oo. i-stream.
i-transfer sa mga Anything, containers, anything anything but the gadget. except the gadget. Yes, anything. Okay, sa bahay Yes. din sila matututo ng paggamit pag-color, no? Magbubuhat sila ng Yes. mga appropriate toys like Oo. puzzles, blocks, Yung dirty kukuha ng clothes, i-shoot mo sa clothespin. hamper, yung mga Oo. ganon. Di ba? Oo. Oh, ang daming pwedeng gawin sa Oo. bahay. Kaya nakakapagtaka minsan sasabihin nila, wala siyang ginagawa sa bahay. Oo. Ang bahay ay isang napakalaking room for ah ano nila, stage Yeah. nila ang bahay. Doon sila natututo The ng house itself is a learning environment. Kailangan lang yan. nilang ma-explore. Ayun. Kaya nga may nagkukwento sa akin, doktora, na Mm. teacher, ayaw namang umupo. Hindi umuupo yung anak ko sa bahay. Eh, mommy, meron ka bang upuan ng bata? Wala eh. Wala po eh. Eh, talaga pong hindi siya uupo kung walang upuan. So, Oo. kailangan i-provide. Yeah. I-provide ng mga magulang yung necessary and age-appropriate toys. Yes. At talagang maglaan ng oras. Sabi ko nga sa kanila, Mm. sabi namin lagi ni Teacher Mark, kayo ang number one nilang therapist. Yes. Oo. Hindi Ayun. ay So, magpa-facilitate lamang dito sa yeah. center, tuturuan namin kayo, kaya Itutuloy lagi po nila. itutuloy nila sa bahay. Ayan. So, thank you, Teacher Daisy. Napakabilis ng 30 minutes, no? Sa napaka-interesting na topic natin for today. But, wait, there's more. Hindi po dito Good. nagtatapos ang ating interview with Teacher Daisy dahil 30 minutes lang ating program. So, puputulin muna natin pansamantala. So, sa susunod na Sabado ay muli po natin siyang makakapanayam para po sa second part ng program natin dito sa Usapang Pangkalusugan. So, sa ating pagtatapos, akin lang pong i-share itong verse na meron sa Ishkus na nakita ko po from Psalms 139 verses, chapter 139 verse 13 to 14, ASD version. Kilala ninyo ako dahil kayo ang lumalang sa akin. Kayo ang humubog sa akin sa sinapupunan ng aking ina. Pinupuri ko kayo sa kahangahangang pagkalikha ninyo sa akin. Alam na alam ko ang inyong mga gawa ay tunay na kahanga-hanga. So ang ating Panginoon na may likha ng lahat ay hindi nagkakamali. Sa bawat nilalang na kaniyang nilikha, ang bawat buhay ay isang obra maestra. Ang lahat ng ginawa ng Diyos ay kahanga-hanga, kaya wag po nating ikumpara ang pagdevelop ng ating anak sa ibang mga bata dahil may sarili silang natatanging design. So, imbis na isipin nating sila ay persons with disabilities, mas maganda if we will treat them as persons with different capabilities. Gaya na nasabi ni Teacher Daisy kanina, you can discover that they are so gifted. So, pagtuunan natin ang kanilang kakayanan at hindi ang kakulangan. So, ang kanilang mga natatanging katangian ay bahagi din po yun ng special ng design ng Diyos na hindi nagkakamali. So, dito po tayo pansamantalang nagtatapos sa araw na to. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0917 564-8388 o mag-email sa atin sa mail network address sa info@febc.ph. Pwede nyo rin po kaming maabot sa 1143 DZMR Facebook page para sa aming live streaming or community updates. So this has been your host, Dr. Jennifer C. Abangan niyo po ako muli sa susunod na Sabado para sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Dito lamang po sa 1143 DZMR, a proud member of KBP. Ating tandaan, ang kalusugan ay kayamanang di mapapantayan. Happy weekend po sa ating lahat!